Tungkol sa processing ng kape. Napakahalaga para sa mga lugar na nagpo-produce ng kape sa Pilipinas. May mga bagong pamamaraan na natuklasan at pinag-aaralan ang PhilMec, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At ang ating makakausap ay isang Science Research Specialist ng PhilMec, si Engineer Edgar Flores. Ano ba ang luma at ano ang bago sa processing ng kape, Engineer? Magandang umaga po sa lahat. Ang luma pong proseso ng pagpaprocess ng kape ay ito po yung bayo-bayo method. Bayo-bayo po. Binabayo lang po. Then, sa ganitong paraan po, marami pong brokens at mababa po yung napoproduce na quality ng coffee beans. So ngayon po, dahil dito ay nag-introduce po o nakatuklas po ng PhilMec ng bagong pamamaraan ng pag-depulp o pagtatanggal ng balat ng kape. Ito po yung rubber bib. Kung mapapansin po natin, ito po yung kanyang picture. Ito po yung rubber bib depulper. Ito po ay may capacity na 40 kilograms per hour. Manual lang po ito. Ang tinatanggal ay yung balat ng bunga ng kape. Yes sir, ito po yung pulp po niya o balat. Pinaka-outer layer po yon. And then, meron pang tinatanggal na bahagi ng buto ng kape na pinakabalat din ng buto. Opo, ito po yung parchment. Ito po yung pagkatapos na ma-depulp, ito po ay tinutuyo muna kung ang method po natin ay dry method. Yung pangalawang method kasi ay wet method. Yung usually ginagamit po ito sa Arabica coffee. Ito po ay piniperment muna. After na ma-depulp, piniperment. And then after na ma-ferment, ng 24 hours, ito po ay tutuyuin bago po ididihal. Ito po yung pangalawang pagtanggal ng balat. May balat pa kasing naiwan doon sa coffee. Ano ang nagagawa noong fermentation na tinatawag matapos na tanggalin yung balat ng bunga ng kape? Ito po yung pagtatanggal ng tinatawag nilang mucilate. So, ito po kasi yung minsan pagka nahalo po ito sa kape ay hindi po maganda yung kanyang quality. Kaya yung fermentation, ito po yung pamamaraan para matanggal po iyon at makapag-produce po tayo ng magandang quality ng coffee. And then, matapos ang fermentation, ay saka naman tinatanggal yung pinakabalat ng buto. Oh. Yung nakabalot na bahagi ng buto. Yes sir, tama po yun. At ito po yung, ang gamit po natin, ito po yung dehuller. Ang tawag po dyan ay rubber roll huller. Ito po usually ay pwede rin gamitin sa rice mill, sa rice milling. Pero dahil nakita namin na maganda rin ito na pambalat ng kape, nilagyan lang ng, niluwangan lang yung clearance. At ang capacity po nito ay nasa 180 kilograms per hour. So mabilis po siya. Kumpara sa bayo-bayo method na maraming durog. Kumpara dito ay maganda po yung maraming hole. Buo-buo po siya. Yung bahagi naman ng pagtutuyo ng kape at pagkatapos ay sinasangag at ginigiling, yun ay walang bago doon. Wala pong bago doon, sir. Actually, pwede siya sa sun drying. Pero mayroon kaming tinatawag na all-weather dryer na pwede sa tag-ulan, pwede sa tag-init. So, kung medyo mataas ang relative humidity at mahirap magpatuyo, so mayroon po tayong all-weather dryer na nagawa para po mapabilis yung pagtutuyo ng kape. Itong ating nasa harap na ito ay ito po yung depulper. Depulper. Inaalis yung balat ng bunga. Balat ng bunga. Opo. Tapos ay yung isang nandoon na yun ang dehuller, ang inaalis ay yung balat ng buto. Yung balat ng buto naman, sir. Itong ganitong makina, manual, wala namang kuryente, wala namang motor ito. Magkano na maaring magawa ito? Yung initial po na paggawa nito ay nasa 7,500, sir. Yung ganitong klase ng equipment na pambalat.
Iniikot lang. Iniikot lang. Manually operated lang po ito, sir. Yeah. Pinapaikot lang po na ganyan. Okay. Simple lang po siya, kayang-kaya po ng kahit na babae yung magpa-process. Sa quality, ano ang implication itong paggamit ng dehuller at saka depulper na mga makina? Malaki po ang pagkakaiba kasi yung bio-bio method na banggit ko po kanina, sir, na marami pong broken yun, at iyon yung nakapagpababa ng quality ng coffee beans na ibinebenta ng mga farmers. So sa pag gumamit po tayo nito, mas marami pong buo. So kukunti po yung brokens, mas mataas po yung quality ng kape na mapoproduce po natin. Ito ba'y angkop sa anumang variety ng kape, whether yan ay Arabica, Liberica, Robusta? Sa itong klase ng equipment, sir, ay po pwede po sa lahat ng variety. Arabica, Liberica, Robusta, po pwede po lahat. At para po sa mga karagdagang impormasyon na may kaugnayan dito sa processing ng kape, ay pwede po ninyong tawagan ang PhilMec o kaya ay si Engineer Edgar Flores. Pwedeng ibigay mo yung number, Engineer? Ang amin pong number sa PhilMec po ay 4560-290. Meantime, nagpapasalamat tayo sa ating resource person ngayong araw na ito, si Engineer Edgar Flores, Science Research Specialist 2 ng PhilMec.